nga ba ang dapat na bayad sa atin ng ating mga cutie sa ating tutorials? Mapa-offline man yan o online man yan. Panuorin ang ating video mga chers. Kailangan nyo malaman ito para hindi tayo nabubuta. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kasi mga kulit ang Vietnamese. Panuorin mo na mga chers. Link below. Hak-hak nga mga ka-chairs! Welcome back to my YouTube channel at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mga ka-chair at i-click ninyo syempre ang like at notification bell for more updates! At ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-chairs, magkano nga ba talaga ang dapat na binabayad sa atin ng ating mga cutie sa ating tutorials? Online or offline man yan? Ngayon, sa Saigon, ang bayad dapat ng ating mga cutie sa ating tutorials ay dapat nasa pinakambaba na ang 458,000 o naglalaro ng mga 1,000 pesos ang palitan per hour. Pinakamababa na yan dapat, sure. Huwag ka nang tatanggap ng mas mababa pa dyan. Kasi ngayon talaga, ang next level to dun ay 500,000 na talaga. Nasa 1,100 or 200 pesos na yan ang palitan. Kaya huwag ka na talagang tatanggap, sure. Kapag o-offeran ka ng 250 per hour, lalo na kung face-to-face, sure. Talagang 500 na talaga. Tanggap ko talagang face-to-face na fee ay 500,000 na. At meron akong mga cutie naman na tumatanggap talaga sila ng 500,000 dong. As long as maipakita mo na talagang worth it yung 500,000 dong mo, chers. At saka alam mo, chers, may mga pera yung mga yan. Talagang kinukulit nila. Kaya kapag Pinoy ka, chers, know your worth! Alamin mo yung worth mo, chers. Huwag kang magbayad na o-offeran ka lang ng 300,000 dong o worth of 600 to 700 pesos per hour. Oh my goodness. Aral ka ng 6 years sa elementary na curriculum ka pa. Another 6 years mga chers high school. And then 4 years sa college or university. Tapos, pabayaran ka ng 300,000 per hour. Huwag ganun, chair! Huwag mong tanggapin! Ako nga mga chair, kapag ino-offeran ako ng 450,000 per hour, no. Kasi alam ko yung worth ko. Dapat ganun ka ng chair. Know your worth. Do I understand others na tinatanggap nila yon? Kasi nga wala silang worth pa. Sobrang hirap naman talaga maghanap. Lalo na kung nandito ka sa Saigon, ang competition ay to the highest level. Ang dami nga naman kasing foreigner dito. And that's the reason mga ka-chair kung bakit natataas ang bayad sa mga foreigner na mga puti. Hindi dahil sa kulay nila mga chair. Dahil hindi nga sila tumatanggap ng mababang bayad. Tinatanggap nila 500,000 dong pataas din. Kaya chair, huwag ka tatanggap ng maliit lang. Don't settle for less, chair. So kung tatanggap ka naman na siguro ng 300,000 dong per hour, pinakamababang na siguro kung nang babaan pa. Sobrang-sobra na. 300,000 dong per hour. Siguro, chair, dapat ang gawin mo, saglit lang siya. Huwag kang mag-settle doon. Or, dapat may usapan kayo na mag-i-increase yung sahod mo. Kasi kapag sobrang baba, chair, kawawa ka naman. Sobrang mahal na nabilihin sa Vietnam, chair. Mga ka-chair, lahat ng bagay nagmamahal na. Siyempre, mga ka-chair, sa atin namang online class, dapat ang pinakamababa na tatanggapin mo ay 300,000 for online class yung chair. Huwag ka nang bababa sa 300,000. 300,000 dong is equivalent to at least 650 or 700 pesos. Depende sa palitan. Offeran mo siya ng at least 380,000 dong or 350,000 dong for online or equivalent for $15 for online class. Kasi kapag ang baba ng offer mo, alam mo naman na hindi mo deserve kasi magaling ka naman magturo, sure. Nag-aral ka, di ba? Talagang hindi ka magaling. Nag-aral ka, summasteral ka pa, tapos babayaran ka lang ng gano'n para sa Pilipinas. Ano tayo sa Pinas, sure? Kaya dapat mataas ang sahod mo, nag-abroad ka pa, babayaran ka lang pa ng $10 sa iyong online class. Diba? Yes! In short, mga ka-chair, dapat ang bayad sa ating face-to-face na tutorial ay pinakamababa na ang 500,000 dong at sa ating online class naman $15. At siya nga pala mga ka-chair, hindi lang yan ang makukuha mo dito sa Saigon. Actually, kaya mo pang taasan yun. Depende yun sa achievements mo. Habang tumatagal ka dito sa Saigon, tumataas din yung iyong tutorial fee o yung bayad sa inyo ng years. Diba, after 2 years, mag-increase ka na. Mga gano'n. At depende yan sa usapan ng parents ng iyong cutie, of course. Depende yan sa lesson niyo. Halimbawa, bata pa. So, pwede ka namang, lalo na starter pa lang, ABCD, ABCD, alam mo, maningil ka ng 6
600 to 700,000 dong, di ba? Mag-ABCD lang naman kayo. Pero pag IELTS na yan, mga ka-chur, dapat magtaas ka na. Pet, and then IELTS, dapat tataas na din ang iyong bayad. Ganun lang mga ka-chur. Dapat alam mo yung worth mo, chur. Alam mo na dapat kaya mo pang higitan yung alam mo na dapat yung sahod mo mas mataas pa dun sa tinatanggap mo ngayon. Kaya iwanan mo na yung chur kapag meron ka nang ipapalit. Of course, dapat hanapan mo na kaagad ng kapalit. Kung may nahanap ka ng kapalit mo, chur, palitan mo na. Ganun lang yun. Huwag kang pabubudo, chur! At siya nga pala maka-chur. Susunod ang ating topic. Ano nga ba ang requirements para makapag-upload ka sa Vietnam? Mahirap ba? Madali ba? Diba? Nakakagulo ba? Paano ba? Ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin mo para makapunta ka dito sa Vietnam? At kapag nakapunta ka, see you, chur! Date tayo. Gala tayo sa Saigon Square. Don't forget to subscribe mga ka-chur para sa ating susunod na updates. Bye-bye!